sa ating pong huli at ikatlong awiting spiritual. Sa page 8 po, To God Be the Glory. Page 8. To God be the glory, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last stanza. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Ngayon po umaga muli sa puli po nating pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Diyos. Muli po nating tawagin ng ating mga ngaral. Ngayong umaga, si Pastor Norman Villares. Magandang umaga sa inyong lahat. Isa na namang araw na kinakalob sa atin ng Panginoon para tayo ay sumamba at maglingkod sa Kanya. Kaya ilan natin ang araw na ito sa ating dakilang Diyos. Marami tayong dapat na ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya dapat lagi natin siyang pupurihin at luluwalhatiin. So tayo ay dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan natin muli ang ating mga Bible sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Umpisa natin sa talatang 24. King James Version. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man, who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir,
Didst not thou sow good seed in thy field? From where then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, Gather together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. May God bless the reading of His Word. An enemy has done this. Isang kaaway ang gumawa nito. Yan ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Dumako tayo muli sa panalangin. Panginoon naming Diyos, dakila, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, purihin, luwalhatiin kayo, parangalan at sambahin. Kami po ay naghahandog at nag-aalay ng pasasalamat at papuri. Dakila kayo, O Diyos, napakabuti, lalong-lalo na sa inyong mga anak. Salamat sa lahat ng mabubuting bagay na ipinagkaloob sa amin at pinangyari niyo sa aming buhay. Salamat sa isang linggo na nagdaan. Bawat araw kami po ay inyong pinangunahan, inalagaan, kinalinga. Pinagkaloob ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Salamat sa lahat ng iyong biyaya at mga kaawaan na laging bago tuwing umaga. Dakila kayo, O Diyos, talagang kamangha-mangha ang inyong mga gawa. Kahanga-hanga po kayo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Sa lahat ng aming mga karumihan na nakikita po ninyo sa amin ay hugasan niyo po. Tulungan niyo po kami, maawa kayo sa amin, makasunod sa inyong mga utos at magawa namin ang iyong kalooban. Sa pagtunghay namin ng iyong mga salita, mangusap kayo, Panginoong Diyos. Sa aming mga puso, bigyan niyo kami ng kaunawaan, maliwanagan kami. Ang Espiritu ng katotohanan ay gumawa sa aming kalagitnaan sa lahat ng mga makikinig. Maintindihan namin na mahalaga niyong mensahe sa aming Panginoong Diyos at makita namin ang tunay na anyo at kalalagayan ng aming mga puso. Ilantad niyo po, Panginoong Diyos. Suriin niyo po kami sa liksikin, siyasatin. At expose niyo po ang aming mga kasalanang natatago. At kami inyong patawarin. Gawin niyo pong pagpapala ang mensahe sa lahat ng mga makikinig. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang dalangin. Amen. Makakapo na po kayo. Salamat. Puso ngayon ng tubo, sipon, pneumonia. Kaya ingat tayo mga kapatid. Talagang pagka dumarating ang taglamig, ganyan. Nauso ang sakit. Okay. Ito ang tinatawag na parable of the tares. Ang konteksto nito ay binasa natin sa verses 20 to 30. Napaka-importante na mapansin natin na itong talinghaga ng tares ay kasunod lamang ng parable of the sower. So verses 1 hanggang verse number 13. Now, nakita natin sa nakaraan nating pag-aaral, yung parable of the sower, yung hindi ligtas, at sa pagitan nun, yung mga nag-aakalang sila'y ligtas. So between the unsaved and the saved, ay merong grupo that they think that they are saved. Ito po yung mga false professing Christians. Ito yung mga the stony and thorny ground ng mga tagapakinig. And they represent the large company of false professing Christians who think that they are saved, but they are not. Now, in the next parable, they are the tares among the wheat.
So meaning, yung tinutukoy ni Jesus Christ sa mga stony and thorny hearers, sila yung mga tares. Dito sa next parable. Napahalo at napasama lamang sa mga wheat, kung kaya't mapagkakamalan na sila ay wheat din. Mapagkakamalan na sila ay mga Christians din, na sila ay mga believers din, na sila ay mga Baptist din, na sila ay mga sovereign gracers din, o landmark Baptist. Pero ang totoo, mga tares po silang lahat. They don't belong to the kingdom of heaven, but they profess to be. They profess to be in the kingdom of heaven, but they're not a part. Sad to say, they're not part of God's kingdom. Now, in verses 37 to 43, in-explain ni Jesus Christ kung anong kahulugan nitong parable. In verse 24 and 27, basahin natin, 24 at 27, yung lalaki na nagasik ng mabuting binhi, na siyang tinawag na puno ng sambahayan or householder, he is the Son of Man, Jesus Christ. Verse 24, sinaysay niya sa kanilang ibang talinghaga na sinasabi ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Now, sino itong taong ito? 27, householder. Isa siyang, sabi rito, at ang mga alipin ng puno ng sambayan. Puno ng sambayan. Now, sino po ito? Verse 37. Yan. At siya'y sumagot, nagsabi, ang nagasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Walang iba kundi si Jesus Christ. He is the Son of Man, the Lord Jesus Christ. Now, the good seed naman, sino yun? They are the children of the kingdom. Verse 38. At ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. So, ang nagasik ng mga damo, siya naman ay yung kaaway. Sa verse 25. 25. Datapwat samantalang na natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway, yung kaaway ng puno ng sangbahayan or the householder. Siya ay kaaway ng punong sambahayan. Siya ang kaaway ng Panginoong Hesus. Alright. Isang kaaway, sabi ni Jesus Christ. Isang kaaway ang naghasik ng damo. Now, sino itong kaaway? At sino-sino itong mga damo? Now, sa verses 37 hanggang 43, ipinaliwanag ni Jesus Christ ang kahulugan ng parable. Thank you. Pag-awit tinatamaan ng hangin lalo ko inuubo. Thank you. Alright, 37, basahin natin mga kapatid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, 38. At ang bukid ay ang sanglibutan. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mga pangsirang damo, the tares, ay ang mga anak ng masama. Yung kaaway. At sino yung masama? Di walang iba kundi si Satanas. So ang damo na iniasik ng kaaway ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway naman na naghasik ng mga paninang damo o pangsirang damo ay walang iba kundi si Satanas. Sa verse 39. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo. So maliwanag. Now, mula dito makikita natin ang sa ating pagtalakay, tatlong mahalagang bagay. Una, titingnan natin si Satan bilang arch-enemy ni Jesus Christ. Siya yung dakilang mangungopi at manggagaya. Pangalawa, ito mga tares. Ano ang inilalarawan o katumbas nito? Ito yung the tares are the professing Christians in the Christendom. And then pangatlo,
Titingnan po natin yung tares sa ating kasalukuyang panahon. Una sa lahat, Satan, the devil. So very clear kung ano sinabi dito ni Jesus Christ kung sino yung kaaway na gumawa ng kawalang hiyang ito. Itong kasamaang ito. He is the devil, the enemy, Satan. Satan is the arch-enemy of Jesus Christ. He is the master of counterfeits. Siya isang dakilang mangungopya, manggagaya, at manluloko. Ang dyablo, makikita natin, ay naghasik saan? Sa pareho ding bukid kung saan naghasik ang Panginoon ng mabuting binhi. Take note, hindi siya naghasik sa ibang lugar. Hindi siya naghasik sa ibang lupa. Siya naghasik mismo doon sa lupa na hinasikan ng Panginoon. The same ground, the same field. Sa parehong bukid, doon abalang gumagawa ngayon ang dyablo. Kaya kung gusto niyo malaman kung saan ang dyablo ngayon, alam niyo na. Wala ho siya doon sa inuman, wala ho siya doon sa sinihan, wala ho siya doon sa sugalan, wala ho siya doon sa mga immoral na mga lugar. Nandun ho siya sa mga simbahan ng Panginoon. Yun. O kaya doon sa mga reliyosong tao, sa mga kumikilala kay Jesus Christ na kanilang Panginoon, sa religious world. The religious world. Sabihin natin, the religious world. Alright. Doon, abalang gumagawa ngayon ng dyablo. Nag-infiltrate si Satan sa bukid ng Panginoon. At doon naghasik ng mga panirang damo. Again, sabi ni Jesus Christ, an enemy hath done this. It's the work of the enemy. This is the work of Satan. It's the work of the devil. This is not the work of the Lord. This is not of the Lord. Take note of that. This is of Satan. See? Ngayon, bakit niya ginawa ito? Kasi, in-expose ni Jesus Christ ang mga kawalang hiyan at kasamaan ni Satan. In John chapter 10, in verse 10, punta muna tayo doon. Sandali. Huwag natin iwan yung Matthew. Babalikan natin yon. Puntahan muna natin John chapter 10. Ito ang primary work ng kaaway, who is none other than the devil or Satan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Basahin ko po yan sa English. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. But Jesus said, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. You see, the primary work of the devil is to destroy. Remember that. It's to destroy. You see? To destroy the work of the Lord. Now how? Paano niya gagawin yon? Ang kanyang mission is to oppose. Satan's mission to oppose, to battle. Pero pag hindi umubra, to infiltrate, to penetrate, and to deceive. Alam ni Satan yung motto ng sanlibutan na, if you cannot beat them, join them. Kung hindi mo kaya kaaway mo, sumali ka na lang. At doon sa loob, sirain mo, wasakin mo. Alam yan ni Satan, if you cannot beat them, join them, and then destroy them. See? Penetration, infiltration, parang spy, spiya. At nakita ni Satan, isa yan sa pinaka-epektibo niyang pamamaraan para sirain, guluhin, wasakin, ikurap ang gawain ng Panginoon. Una, by opposition, by persecution. Pero nakita natin in the book of Acts, lalo na Acts chapter 8 and chapter 9, nung pinersecute niya ang church sa Jerusalem, ano nangyari? Mas lalong dumami. Kala niya, malilipon niyang lahat. Mauubos niya. Hindi, lalong dumami. So, if you cannot beat your enemy, then join them. Ayun ang ginawa ni Satan. In-infiltrate niya
penetrate niya, ginaya niya, kinopya niya. You see? Paano niya ginagawa? Una, sinisikap niyang pigilan ang paglaki at paglago ng trigo na kanyang iniasik. Paano? Sa pamamagitan ng isa pang uri ng halaman na kanyang itinanim. Ang tawag ni Jesus Christ ay pangsirang damo, tares, na halos kahawig, halos kamukha ng trigo sa itsura. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng proseso ng panggagaya, ay nilayo niyang in-neutralize ang gawain ng Panginoon. See? Sa makatuwid, dahil si Kristo ay may iglesia, nagtayo rin si Satanas ng kanyang mga iglesia. Dahil si Kristo ay may aral, nagkaroon din ng mga aral si Satanas na kung tawagin ni Pablo ay doctrines of the devil. Kung paano si Kristo ay tumawag at nagtalaga ng mga apostol, si Satanas din. Meron din siyang mga apostol. At yan ay mababasa natin sa 2 Korinto 11:13. Tingnan natin mga kapatid. 2 Corinthians, mamaya babalikan ulit natin to. 11 verse 13. For such are false apostles, deceitful workers. Yeah. So meron tinatag na false apostles. Hindi mga tunay na apostle siya, peke, kinopya lang. Transforming themselves into the apostles of Christ. Now, sino may gawa niyan? Si Satan, the enemy. 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. 15, therefore, it is no great thing if his ministers, sino yung mga ministers niya? Ayan, yung mga false apostles, mga deceitful workers. So yun ang primary duty, to infiltrate, penetrate, and then deceive the people. If his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Buti nga. Sana nga. You see that? Ganyan rin si Satanas. No? Ginaya rin niya ang mga milagro ni Jesus Christ. Kung paano si Jesus Christ gumawa ng mga miracles, ginaya din niya ni Satan. Babasa niya sa Revelation 13:14. Kaya hindi lahat ng gumagawa ng kababalaghan ng mga himala sa Diyos yan. Hindi ko mo mayroong himalang nangyari, sa Diyos yan. Tandaan niyo, Satanas din gumagawa din ng mga milagro, ng mga himala. Now, dahil si Kristo ay may ebanghelyo, si Satanas mayroon ding ebanghelyo. Ang ebanghelyong ito ay isang mautak na pangungopya sa tunay. Napakalapit ng ebanghelyo ni Satanas sa panggagaya, kung kaya't kahawig, nakahawig nito ang ebanghelyo ng Jesus Christ. Alam niyo ba yon? At dahil dito, marami ang mga hindi ligtas ang nalinlang nito. Maraming nagkakamali ngayon. Akala nila ang mga pinangangaral ngayon sa mga karamihan ng mga simbahan, mga pulpito ay the gospel of Jesus Christ, pero nagkakamali po kayo. Nagkakamali po tayo mga kapatid. Tandaan niyo po, karamihan ng naririnig ninyong so-called gospel, hindi ho yan gospel ni Jesus Christ. Yan po ay isang another gospel, perverted gospel. Dapat alam natin yan. Ikalawa, gusto ni Satanas na makurap ang gawain ng Panginoon sa Kristo. Gaya ng kinurap niya ang mga nilikha ng Diyos, yung mga taong nilikha ng Diyos, nung ipadala niya ang kanyang mga demonyo to copulate and populate the human race. Yun yung tinalakay natin last Sunday, yung mga Nephilim, mga giants, ang mga sons of God, no? Nag-copulate, inanakan nila yung mga daughters of men, kaya ano naging resulta? Mga halimaw, mga bakulaw, yan, mga freak of nature, mga humanoids, yan. Mga hybrid na mga creatures, mga higante, lahi ni Gulayat. Yan ang naging resulta. Na bakit niya ginawa yan? Kasi ang kanyang layunin ay para makurap ang sangkatauhan. Dahil alam ni Satan yung prophecy tungkol sa the coming of the Son of God. Doon sa Genesis chapter 3 verse 15.
doon sa binhi ng babae, na yun ang dudurog sa ulo ng ahas, at yung ahas naman, tutaklawin naman niya yung sakong. Na yun ang tinutukoy Jesus Christ. Kaya, para hindi magtagumpay ang Diyos sa kanyang plano, ganun ang ginawa ni Satanas. Hinaluan niya, kinurap niya ang sangkatauhan ng kanyang DNA. Kung may DNA man si Satan. No? His aim was to corrupt the promised Messiah, the Son of God, with his DNA. Kaya alam ni Satan ho yan. Kaya alam nyo, Satan, alam din niya ang Bible, alam din niya ang scriptures. Nagbabasa din si Satan. In fact, kino-quote nga niya yan eh. Di ba nung tinukso niya si Jesus Christ, nag-quote siya, nasusulat. So ganun din, likewise, Satan corrupted the Christendom. He corrupted the churches of Jesus Christ. He corrupted Christ's gospel, Christ's doctrines. Satan sowed corruption. Naghasik si Satanas ng kabulukan. Yan ang tares among the weak. Kaya si Satanas siyang author ng lahat ng false Christians, false churches, false doctrines, false gospel, false Baptists, at false sovereign grace landmark Baptists. Siyang naghasik ng mga ito at nagpakalat at humalo sa mga tunay. Lahat ng mga false, si Satan ang author ho niyan. At yun ang nabasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 11, verses 13 to 15. Nakita natin na kayang magbago ng anyo si Satanas. Kaya niya gawin yan to an angel of light at ang kanyang mga ministro bilang mga apostol at mga mangangaral. Bakit niya gagawin yan? O bakit niya ginagawa yan? Ano mission niya? Di siyempre, to infiltrate, to penetrate the Lord's field in order to corrupt it. Nanuhan niyo po? That's it. Kaya nga po yung mga false apostles, yan po mga false preachers, yan po mga false teachers, mga false ministers of Satan, they were able to enter the ministry and taught and propagated false doctrines and heretical teachings. Kaya sila nag-transform si Satan into an angel of light, and then yung kanyang mga ministro bilang apostles and pastors and preachers. Kaya nakapasok sila sa ministry. Sa John chapter 10, yun po yung dumaan sa ibang daan. Nakapasok sila sa ministry sa ibang kaparaanan, sa ibang daan. Isa lang naman ang daan, yung door, para makapasok sa ministry. Sila gumawa ng sarili ng daan. Kaya na-infiltrate nila. Now, tingnan niyo po yung gospel ng Panginoong Kristo. The pure gospel of Jesus Christ has been corrupted and was changed into another gospel, which is a perverted gospel. Not only that, yung pure doctrines ni Jesus Christ has been adulterated with false doctrines. So ano nangyari? There is now a mixture of truth and lies. Ang katotohanan na haluan ng kasinungalingan. Ang ginawa ng kaaway ni Satanas. Yung kasinungalingan, ipinalaman niya sa katotohanan. See? Kaya ang katotohanan, there has been a disproportion of truth. Truth has been disproportioned. Truth has been distorted. Yung truth na corrupt, nasira, yan ang nangyari. Ngayon, ang kasinungalingan ang naging tama at ang tama ang siyang naging kasinungalingan. Baliktad na. Yan ang nangyayari ho ngayon. Yung mahalaga has been mixed with the vile. The precious has been mixed with the vile. Mga kapatid, tayo po bilang iglesia ng ating Panginoong Kristo, we must by all means endeavor to take the precious from the vile. We have to separate them. The precious from the vile. The wheat from the tares. In Jeremiah chapter 15 verse 19, basahin natin ang sabi ho dito na taking the precious from the vile. Yang expression na yan ay mababasa natin sa Jeremiah chapter 15 in verse number 19.
Therefore thus saith the Lord, if thou return, then I will bring thee again, and thou shalt stand before me, and if thou take forth the precious from the vile. That's it. Who are the precious? The gospel, the pure gospel of Jesus Christ. The children of the kingdom, the wheat, the sheep, the elect of God. They are considered the precious of the Lord, the saints of the Lord. Ang problema, nahaluan ng vine. So we have to take forth the precious from the vine. We have to take forth the precious doctrines, the true doctrines from the vile doctrines. The doctrines of sovereign grace. Yan ang precious. Kailangan maibukod yan sa vile, which is Arminianism. Galit na galit tayo dyan. We condemn Arminianism. We condemn Arminianism. That's a false doctrine, full of heresies, full of lies. Kahit kailan, hindi natin paniniwalaan ang alinmang punto dyan. 5 points of Arminianism. Puro kasinungalingan ho yan, mga kapatid. Pangatlo, yan ang dahilan. Dahil dito, we must not be ignorant of the subtleties and the evil devices of Satan. Bilang true church ni Jesus Christ, dapat hindi tayo ignorante. Dapat hindi tayo mangmang sa mga katusuhan at sa mga mapanlinlang na mga pakana ni Satanas. Gaya ng sinabi ni Paul. Basahin natin 2 Corinthians chapter 2. So sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Lest Satan should get an advantage of us. You see? Baka tayo ay maisahan, kasama tayo sa malinlang, madaya, maloko, ma-take advantage niya tayo. Para wag mangyari yan, wag tayo maging ignorant of his devices. For we are not ignorant of his devices. Yan ang dahilan kung bakit lagi tayo nagtuturo ng doktrina, ng katotohanan, para hindi tayo maging ignorante. Kawawa ang mga simbahan pagka naging ignorante sa mga pakana ni Satanas. Ayan ang purpose ng preaching na ito, para alamin natin, ma-expose natin ang mga pakana ni Satanas. Huwag tayo maloko, huwag tayo madaya, mapaniwala tayo, Christian niya, pala hindi. Paniranda mo pala yan. Makakasira lang yan sa samahan. Makakasira sa grupo, makakasira sa iglesia ng Panginoon. So dapat lalaman natin niya kung sino yung mga tares. You see? Dahil hindi tayo ignorant of his devices. Huwag nawa mangyari, maging ignorante tayo. Kaya nga, panalangin natin lagi, turuan tayo ng Panginoon. Pag-pray nyo ako, na maintindihan ko mga aral ng Panginoon, kasi ako nagtuturo sa inyo eh. At yan din ang aking panalangin, huwag ako magkamali sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Baka mali na may turo ko sa inyo. Naku, laki ng pananagutan ko sa Panginoon. Nadaya ko kayo, nalinlang ko kayo, nadala ko kayo sa kapahamakan. Bandang huli, sisihin niyo pa ako. Kaya, napakabigat ng responsibilidad ng isang pastor. Sa totoo lang mga kapatid, ang paniniwala ng iglesia ay kung ano paniniwala ng kanilang pastor. Diba? Kung ano doktrina ng kanilang pastor, humigit kumulang, yun din ang paniniwala ng church. Kasi siya yung nagtuturo sa church. Lagi nyo pag-pray. Pag-pray natin ng church na i-guide tayo ng Panginoon into all truth. Hindi tayo magkamali. Ang true church ng Panginoon, pinamamahayan niyan tinitirahan niya ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos siya Espiritu ng katotohanan. At ang pangako ni Jesus Christ sa kanyang church, the Spirit of truth will guide you into all truth. So let us all pray that the Lord, through His Spirit, will always guide us into all truth and nothing but the truth. Because the truth will sanctify our lives, truth will set us free. Free from sin,
free from corruption, free from false doctrines, from errors, free from lies. Yan ang pangremedyo sa mga maling aral. Yan ang pangremedyo sa mga kasinungalingan. Katotohanan. At anong katotohanan? Si Kristo ang katotohanan. Ang salita ng Panginoong Yesus ay katotohanan. Thy word is truth. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang Father. Ephesians chapter 6 verse 11, another verse about Satan's evil works. Ephesians chapter 6 verse 11. Put on the whole armor of God. For what reason? That you may be able to stand against the wiles of the devil. The word wiles is from the Greek word methodia. 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 Na dyan po hinango ang salitang method. Method. Meaning cunning arts, deceit, craft, trickery, panlilinlang, panluloko, panguto, pandaraya. Ganyan katuso. Kaya nga tusong tawag kay Satanas, tusong ahas. Ang galing. Ang galing manloko, ang galing mambola, ang galing mangdaya, ang galing mangopya. Para yung mali, palabasin niyang tama, at yung hindi tunay, palabasin niyang yun ang tunay. It takes galing, talino para magawa yun. Para mga tao mapaniwala, ay, ito yung paniwala nyo, ito yung tama, ito yung totoo. Pero yung totoo kasinungalingan nyo, mali yun. Meron niyo yun. Pagka naniwala ka sa mali, patay ka. Pagka naniwala ka sa kasinungalingan at bumbuhay mo, yan ang pinaniwala mo, kala mo tama, yung pala, kasinungalingan, yan ang magbubulit sa'yo sa impyerno. Yan ang magdadala sa'yo sa kapamakan. Kaya kailangan alam natin, huwag tayong maging mangmang sa mga devices, evil, wicked devices sa Satan, sa kanyang wiles. The wiles, yung kanyang cunning craftiness, yung cunning art, yung trickery niya, na-trick. Nadaya mo ko nalinlang mo ko yan. You see, Satan has successfully corrupted the work of the Lord. Sad to say, how? By sowing tares among the wheat. Ganyan ang pamamaraan ni Satan. Maghahasik siya ng mga peke, mga hindi tunay, ihahalo doon sa mga tunay, sa mga totoo. At palalabasin niya, totoo din yun. Tunay din yun. He has sown tares among the wheat, and he successfully made the tares to look exactly like the wheat. So now, we go to part 2, number 2. Let us now examine the characteristic of the tares. Now, sino tong tares na ito? Maliwanag na ipinaliwanag yan. I-explain naman yan sa atin ni Jesus Christ. Salamat. At ipinaunawa niyan sa atin. The tares are the false professing Christendom. Yan yung mga napahalo sa sangka-Kristyanuhan na mga hindi tunay, mga peking Kristiyano ho yan. At sinabi naman ni Jesus Christ, going back to Matthew chapter 13, balik po tayo mga kapatid. Matthew chapter 13. Pag-aralan pa natin mabuti ito. At bigyan tayo ng Panginoon ng kaalaman at karunungan. In verse 38, the tares represent the children of the wicked one. At sinabi naman ni Jesus Christ, kung sino yung wicked one, the devil. Tinawag niyang enemy. Kaaway niya. The enemy had done this. So they are not the children of the kingdom, but they mingle with them and profess to be the children of the kingdom. You see? Although hindi ho sila mga anak ng kaharian, pero kahalubilo sila. Kasama sila sa ng mga anak ng kaharian at ipinapakilala at pinapahig na sila ay mga anak ng kaharian.
Pero sabi ni Jesus Christ, hindi. Sila yung mga children of the wicked one, children of the devil. Yan. See? Saan masusumpungan yung mga children of the wicked one? Saan nyo sila matatagpuan? Kasama ng mga children of the kingdom. Yan. You see? Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga anak ng Diablo na nandun sa sugalan, pasugalan, nandun sa mga bahay aliwan. Hindi. Yung mga anak ng Diablo, kahalubilo, yung mga anak ng Diyos. Nakiki-hallelujah, praise the Lord. Umaawit din ng mga awiting Christian, nagbabasa ng Bible, nananalangin, nangangaral, naglilingkod. Kasama sila doon. You see? You see? Ang ganda ng turo ng Panginoon, ano? Salamat, pinaunawan niyo sa atin. Doon niyo matatagpuan yung children of the wicked one. Kahalubilo ng mga children of the kingdom. Napakaliwanag niyan. They mingle, they join, they're in union, they are in fellowship with the children of God. Sa panlabas, in outward ways, they are so like the true children that only the angels in the end will be trusted to separate them. Verse 40. Ibubukod sila. Doon na magkakaalaman kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakakapagpapatisod at ang nagsisigawan ng katampalasanan at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangi sa pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayo yung mga gliliwanag, ang mga matuwid, ito yung wheat. Ito yung mga anak ng kaharian. Sila yung mga gliliwanag na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may mga pakinig ay makinig. See? Now, sino itong mga tares? Again, they are the false professing Christendom. Sa Matthew chapter 7, verses 21 to 23, sila po yung mga false professors of faith. Sila yung mga kumikilala kay Jesus Christ na kanilang Lord. Tinatawag nila si Jesus Christ, Lord, Lord. Tinanggap nila si Jesus Christ sa kanilang puso bilang Lord. At sila'y naglilingkod kay Jesus Christ sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo, nangangaral using the name of Jesus Christ. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo nakikilala, kayong mga gumagawa ng katampalasanan. So sino yung mga tares? They are the false professors of faith. Next, in Matthew chapter 15, in verses 7 to 9, another hint or identification ng mga tares. Sila yung mga religious hypocrites. Well said Isaiah, ye hypocrites! Ang mga tao ito, pinupuri ako, niluluwalhati ng kanilang mga bibig at ng kanilang mga labi, pero ang puso naman nila ay malayo sa akin. Yes, sumasamba sila. Yes, naglilingkod sila. Pero sabi ni Jesus Christ, ang kanilang paglilingkod ay walang kabuluhan. In vain they do worship me. Teaching for doctrines, the commandments of men, mga utos lang ng mga tao. Yun ang kanilang sinusunod. Yun ang kanilang patakaran. Yun ang sinusunod sa kanilang churches. Na hindi naman utos ng Diyos. Utos lang ng pastore. Nag-iimbento ng mga utos na pinapagawa sa mga miyembro. Pero kay pastor lang yun. Invento niya mga utos yun. Pag tinanong mga pastor, saan yan sa Bible? Wala naman may pakita. Invento niya yun eh. Ito ng mga miyembro, sunod na sunod. Religious hypocrites. Hypocrite, ang tawag ng Panginoon dyan. Pero mga religyoso yan. Makadiyos yan. Pero mga hipokrito. Kasi wala naman yung puso eh. Their heart is far from me. Yan yung religion na walang puso. Religion na may kamay, masipag. A religion that the hand is in it, but the heart is not in it. You see that? False
religious hypocrites. Now, in 2 Timothy chapter 3, verse 5, yan, having a form of godliness, but denying the power of it. So, meron lang silang anyo ng kabanalan, having a form. The word form means appearance. So, panlabas lang pala, pakita. Makita lang ng mga tao. You see? But, walang power. Denying the power of godliness. Form lang yung godliness, forma lang. Sa labas, kung titingnan nyo, banal, maka-Diyos, sagrado, pero sa labas lang yan, sa balat. Pero yung power, meaning the principle, the truth of the matter is not in them. So ano ibig sabihin? Empty. So they are empty professors of faith. Yan. Katulad din yan ng yung 5 foolish virgins. Doon naman sa Matthew chapter 25 verses 2 and 3. Walang oil. Empty professors of faith. Sino tong mga tares? Sila yung mga apostates in Hebrews chapter 6 verse 4. Yan po yung mga nakaunawa, nakakilala sa katotohanan, pero bandang huli, tatalikuran din naman yan, iiwan. Hihiwalay sila sa katotohanan. Yan yung mga lumabas. Yung sinasabi ni John, doon naman sa 1 John chapter 2 verse 19. They went out from us. They were not of us, but they went out from us. They are the Antichrist. They are the apostates, yung mga tumatalikod. Dati, kasamahan nila, pero umalis. Nagbago na, nag-iba na ng paniniwala, iba na ang doktrina. Hindi naniwala sa katotohanan. So these tares, yan yung kanilang description. And another description, mga kapatid, itong mga tares na ito yung mga stony and thorny ground hearers who have no root in themselves. Yeah. Now, we have already noted, mga kapatid, na kasunod lamang itong parable of the tares and ang parable of the sower. Now, the parable of the tares is Christ's further explanation about the identity and character of false Christians. Na nabanggit niya na doon sa parable of the sower, yung mga stony ground hearer and thorny ground hearer. Now, katumbas nito or corresponding with the tares, listen, are the great mass of professors bearing the name of Christ. Ito yung mga tagapagpahayag, dala-dala nila ang pangalan ni Kristo, na sila raw ay kay Kristo. Ito yung mga tawag natin dyan, the religious people, empty professors of faith, no? This large company, they are attracted by Christ in a natural way. Hindi naman sila antagonistic, hindi naman sila hostile towards Christ. In fact, you will find them among the followers of Jesus Christ. Dahil sila'y naturuan ng salita ng Diyos, having been taught much of the truth, so they profess faith in Christ. They believe in Jesus Christ. At dahil sila'y nakatanggap ng ilang mga katuruan o instruction concerning the virtues of Christ's precious blood, so they claim that they trust in the merits of Jesus Christ. They claim that they believe in Jesus Christ, in the death of Christ on the cross of Calvary, and they believe that Christ saved them from the wrath to come. And yet, wala kang makikita sa kanilang araw-araw na pamumuhay na sila nga'y mga bagong nilalang ni Kristo. Let's go back to Matthew 13. Tingnan niyo po yung Matthew 13. Look at this. 13. Look at in verse number 20. But he that received the seed in stony places, the same is he that heareth the word. Nakinig yan, ha? Hindi niya tinakwil. Nakinig siya.
and immediately with joy receive it. Tinanggap niya. With joy. The word. Sa Luke 8:13, they received the word with joy. You see? They did not reject the word. As a matter of fact, tinanggap nila ang word. At hindi lang basta tinanggap, with joy. Tuntua sila. Galak na galak. Kaya lang, walang ugat. You see? And these have no root. Luke 8:13. So Luke 8:13. Luke 8:13. Compare natin yan. Parehas yan eh. Kaya lang, gusto ko itong sinabi dito ni Luke na these have no root. Pagbulay-bulayin natin yan. These have no root. Tinanggap ang salita, hindi naman umugat sa kanila mga puso. So there is no hard work. There is no hard work. See? I want you to analyze that, mga kapatid. It means the root of the matter is not in them. You see, truth has never reached their hearts. Hindi ho nakaabot, hindi ho nakarating yung katotohanan sa kanilang mga puso. Hanggang dito lang. Lahat ay mental assent. They did not oppose. They did not reject the word. As a matter of fact, they received the word with joy. But the problem is, hindi po bumaba sa puso. Yung puso, hindi po nahipo ng Diyos. Untouched, unchanged. Their hearts were never touched by the saving, converting power of the Holy Spirit. The miracle of grace has not been wrought in their heart, in their soul. In short, they have never experienced the new birth. They have never experienced regeneration. There is absolutely no inward change. Importante yung loob eh. Hindi rin yung panlabas. Kaya nga sabi ni Pablo, having a forma lang, appearance of godliness. But the power of godliness is totally absent in the heart. Kaya kaplastikan lang talaga. Hypocrisy. Ang tawag dyan ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw. Sa ibabaw lang. See? Everything in them is lip service, superficial, mere outward religious performance, void of spiritual and vital principle, having no life, having just a form of godliness, but denying the power of godliness. Kaya yung nabasa natin kanina mga verses na binigay ko sa inyo, Matthew chapter 7, Matthew chapter 15, 2 Timothy 3:5, Matthew 25 verses 2 and 3, yung 5 foolish virgins, lahat yan, puro pang labas lang. Sa totoo lang mga kapatid, napakahirap. No? Hindi ko sinasabing madali. It is difficult to identify these tares. Kung mo napahalo sa mga wit eh. Talaga mapagkakamalan mo, kala mo tunay, kala mo totoo, kala mo Kristiyano, kala mo Baptist, kala mo talaga Sovereign Grace Baptist, kala mo Sovereign Grace Landmark Baptist eh. Mahirap. Because they simply look a lot like the true ones. You understand? It is an almost perfect imitation done by the enemy. Almost perfect imitation. O gaano kahirap na malinaw o ma-distinguish ang mga ito mula sa mga tunay na mga Kristiyano. It's hard, it's difficult.
You know why? Sapagkat ang pagkakaiba, hindi ho makikita sa ibabaw. Makikita ho sa ilalim. At para makita mong pagkakaiba sa ilalim, kailangan mong maghukay ng malalim. Doon makikita ang malaking pagkakaiba sa ilalim. Yung isa, may ugat. Yung isa, walang ugat. You have to dig deeper. Beneath the surface. And Jesus said, they have no root in themselves. You have to do deep digging in order for you to discover this fact. How about you? I'm not talking to you. How about you? Siniyasat mo na ba ang iyong sarili? Have you searched yourself narrowly para matuklasan mo, para malaman mo that the root of the matter is in you? That a miracle of grace has been wrought inside you? Have you done that? You should. You should. And now, because they have no root, ano sabi ni Jesus Christ? They believe for a while. You see, yes, they believe. Yes, they have faith. Yes, they expressed their faith. They showed their faith in Jesus Christ. They exercised their faith in Jesus Christ. You know what? Unsaved people have, in a way, faith in Jesus Christ. But they're not saved. See? Kahit unsaved, nagpapakita, nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus Christ. Pero ang pananampalataya nila ay hindi nakapagliligtas. It's a non-saving faith. Palagi kong sinasabi yan. At sasabihin ko paulit-ulit yan. There is a faith in Christ that saves, but there is also a faith in Christ that does not save. It has no power to save. It's a non-saving faith. It is not genuine faith. It is a natural faith, a mere mental agreement or assent to the truth. It is not an enduring faith because it does not persevere. It is just for a while because true faith is a persevering faith. Hindi for a while lang. He that endureth unto the end, Jesus said, the same shall be saved. True faith must persevere unto the end. Yan ang tunay na pananampalataya. It must continue to believe not only in Jesus Christ, but also in His words. Also in Christ's teachings, Christ's doctrines. Jesus said sa mga sumampalataya sa Kanya, yung mga alagad na sumampalataya sa Kanya, sabi niya, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Kasi ang tunay na mga alagad ni Kristo nagpapatuloy sa paniniwala, hindi lang sa Kanya, kundi sa Kanyang mga salita o mga aral. Kaya wag na wag nilang sasabihin na sumampalataya lang kay Kristo, sumampalataya lang sa Ebanghelyo, ligtas na hindi naniniwala, hindi nagpapatuloy sa aral ni Kristo. Saan niyo makikita sa Bible yan? Ang ginagawa nila, sabi kasi nila ganito ito mga peking ito Kahit daw hindi maniwala sa doctrine of sovereign grace, basta naniwala daw sa gospel, save daw yun. Save daw yun. Imbestigahan nyo sa Bible kung tama ho yung turo nilang yun. Mali ho yun. Kasi ang ginagawa nila, pinaghihiwalay nila yung person sa kanyang doctrine. You see? Ibinubukod nila si Jesus Christ sa kanyang teachings. Okay lang daw, tama lang daw na mag-believe kay Jesus Christ, mag-believe sa gospel, save yan. Kahit hindi naniniwala sa mga turo ni Jesus Christ. How can that be? Paano mo nasabing true faith yun? Ha? Pinaghiwalay mo si Kristo sa kanyang aral? Ang hindi naniniwala sa aral ni Kristo, hindi naniniwala kay Kristo. Paulit-ulitin natin ituro yan para magtanda.
Tingnan nyo John chapter 12. John chapter 12. Palagi natin binabasa ito eh. John chapter 12. Dito po sa verse number 49 o 48. 12:48. Read. He that rejecteth me and receiveth not my words. You see? Ang nagre-reject kay Jesus Christ, hindi tinatanggap ang kanyang mga salita o aral. Sa makatuwid, baliktarin natin. Ang tumatanggap kay Jesus Christ ay tumatanggap ng kanyang aral. Huwag mong ibukod si Kristo sa kanyang aral. At ang tunay na nanampalataya kay Kristo, tinatanggap yung kanyang katuruan. Hindi yung hindi pinaniwalaan. Ang bihira. Anong klaseng pananampalataya? Peking pananampalataya yan. You see? Hindi tunay yan. Walang maliwanag na katibayan na yung taong yun ay totoong sumasampalataya kay Kristo. Hindi mo pwede paghiwalay si Kristo sa kanyang aral. Kung tatanggapin mo si Kristo, tanggapin mo rin kanyang aral. Kung hindi mo matanggap ang kanyang aral, hindi mo tinatanggap talaga si Jesus Christ. Ganun lang naman yun. At dapat, hindi lang sumasampalataya, nagpapatuloy. If you continue, o sabihin na natin, isang tao nag-believe sa gospel, nag-believe kay Jesus Christ. Ang tanong, nagko-continue ba? Paano nagko-continue kay Christ? Sa pamagitan ng pagko-continue sa kanyang mga salita. So patuloy na pag-aaral yan. Patuloy na pakikinig. Patuloy na pagtuklas ng mga katotohanan. At pagka natuklasan, ang katotohanan dapat paniwalaan. Dapat tanggapin. Hindi re-reject. Hindi yung okay lang, kahit di kayo maniwala, basta save naman kayo. Anong klaseng turo yan? Saan nyo naman nakita sa Bible yan? You see? Dapat nagpapatuloy, continue in His Word. Then, you are my disciples indeed. You see? Eh, paano kung hindi nag-continue? Tinuro na't lahat ayaw pa maniwala. Hindi na ayaw maniwala. Ino-oppose, hostile, nire-reject, nire-repudiate, meaning they refuse to accept the teachings of Jesus Christ. Tapos paniniwalaan nyo kami, kasi yung maniwala kami, save yan. Hindi ho ganyan ang bunga ng tunay na pananampalataya. Listen, these are the tares among the wheat. These are the apostates. Tingnan nyo sa Tagalog, ang tawag sa tares, ano? Anong tawag sa Tagalog? Pangsirang damo. Pangsirang damo. Yes. Ang mga ito ang nagpapasira sa mga trigo. Tingnan nyo, salitang Kristiyano, corrupted na. Di ba? Dati, ang salitang Kristiyano, hindi tinatanggap yan. In Acts chapter 11, verse 26, kasi pag Kristiyano ka sa panahon ng mga apostol, lagot ka, uusigin ka, habulin ka. Walang may gustong maging Kristiyano nung panahon. Eh ngayon, nagkakantara pa na eh. Hindi mo lang matawag na Kristiyano, galit eh. Anong kaalam mo sa akin, Muslim? Anong kaalam mo sa akin, demonyo? Kaya ngayon kahit demonyo, Kristiyano na rin. Kahit sugarol, kahit babaero, kahit sabungero, kahit immoral, Kristyan ang tawag. Kahit mananamba sa Diyos-Diyosan, Kristiyano. Kita nyo kung paano na-corrupt. Ganun din salitang Baptist. Ang salitang Baptist wasak na rin corrupted na rin. May mababalitaan kang Baptist pastor na nangalun niya. Iniwan ng asawa, nag-asawa ng iba, Baptist pastor yon. May nakursunadang kuliyala na may boyfriend. Ang ginawa ng Baptist pastor, pinapatay yung boyfriend. Biro niyan. Ayun. Kulong yung pastor. Baptist yun Kakaya. Naloko dun sa babae. Yung babae, sumasali sa mga beauty pageant. Inalagaan niya 3 taon. Pinag-aral niya yun. Kaso may boyfriend. Nalaman ng pastor, ayaw na sa kanya, iwanan na siya. Taki mo umuupa ng mga killer. 'Di. 'Di ba? Dapat nagpapatuloy, continue in His Word. Then you are my disciples indeed. You see? Ang nagre-reject kay Jesus Christ, hindi tinatanggap ang kanyang aral. Kung hindi mo matanggap ang kanyang aral, hindi mo pwede paghiwalay si Kristo sa kanyang aral. Kung tatanggapin mo si Kristo, tanggapin mo rin kanyang aral.
See? Tapos dinideny niya. Hindi raw totoo yun. So, tumatakbo yung kaso. Hanggang ngayon. Sira ang Baptist. Ang dami mga Baptist pastor na talagang mga immoral. Kaya kami, pag-pray nyo kami mga pastor. Mga sovereign grace. Ayoko na minsan gamitin yung salitang landmark eh. Kasi pati yung salitang landmarkers, wala na rin, corrupted na rin. Sa Amerika, marami mga landmark Baptist nakikipag-fellowship sa mga Armenian churches. Kaya marami na rin mga umalis dyan eh. Corrupted na rin yung salitang landmark Baptist. At ngayon, maski na ang salitang sovereign gracers, nako, corrupt na rin. Kasi mayroong mga Armenian Calvinists o Calvinistic Armenians o kung tawagin ay Calminians. Mga sovereign gracer daw sila, pero wala silang nakitang mali sa doctrine ng Arminianism. Ang naniniwala sa Arminianism, saved. See? Corrupted na rin. Kahit Arminian saved. Kahit naniniwala sa heretical teachings about salvation, ay saved din. Sino nagsasabi niyan? Mga nagsasabing sila raw ay sovereign gracers, landmarkers, Baptist. Ano na nangyari doon sa mga turo nilang the evils of Arminianism? Ganito lang yan kasimple mga kapatid eh. Ito tanong, ang Arminianism ba tamang katuruan tungkol sa kaligtasan o mali? Mali, di ba? Kasi pag sinabi niyan tama, hindi totoo mga sovereign gracer yan. Arminian talaga yun. Ay paaminin eh. Mali yan eh. Ngayon, ano tawag doon sa naniniwala sa Arminianism? Arminian. Ano paniwala ngayon ng Arminian? Mali ang kaligtasan. So kung Arminian naniniwala na ang Arminianism ay heresy, paano nangyari na Arminian ay saved? Na naniniwala sa heretical teaching about salvation. Salvation ay tinuturo niyan eh. Ito tanong ko eh. Pagka ba mali ang paniniwala ng isang tao pagdating sa kaligtasan, tama ba kaligtasan niya? Ha? Saan mo mababasa sa Biblia? Kahit mali ang paniniwala mo sa salvation, save pa rin yun. Mali na nga paniniwala sa salvation, save pa rin. Paano nangyari yun? Kailan nangyari na mali naging tama? At ang tama naging mali? O kita niyo, binaliktad na. Yun yung tares, inihalo na yung tares eh, sa wheat. Palalabasin na yung wheat, tares din. Yung tares, wheat din yan. Kaya may pumapangatlong grupo eh. Dalawa lang dapat yan, tares at saka wheat. Aba, may pumapangatlo, may gumigit na. May gumigit na. Save din daw. Ngayon, kung mali ang paniniwala niya sa salvation, paano tumama ang salvation niya? Mali nga paniniwala eh. Kaligtasan pinag-usapan natin dito hindi about church doctrine o naman salvation. Kinakailangan kasi sa salvation, may tamang kaalaman. Pag mali ang kaalaman, di mali ang salvation. Pag mali salvation, di saved. Mali na nga salvation, tatawagin mo pang saved yan. Saan nyo naman nabasa sa Bible nyo? Kahit mali ang paniniwala sa salvation, save pa rin. Mali na nga eh. Kailangan dapat may knowledge of the truth. Una, kailangan may knowledge of salvation. At yung knowledge niya sa salvation, dapat knowledge of the truth. Kailangan truth, hindi lies, hindi mali. Wala na eh. Corrupted na rin eh, pati hindi na rin na pinakawalan, hindi rin nakaligtas yung pangalang sovereign gracers eh. Corrupted na rin. Well, kung sa bagay mga kapatid, hindi tayo dapat magulat dyan. Kasi nga, pati ang pangalang Kristo eh, kinurupt na rin eh. Di ba? Maraming kumukopya.
Marami nagkiklaim sila raw ang Christ. O doon na lang sa Davao eh. Siya daw ang Kristo. Siya raw anak ng Diyos. Yun mo yan? Kaya nga mayroon sa Bible na false Christ. Maging ang pangalan, ang banal na pangalan ng Diyos, hindi rin nakaligtas. Nakorap din. Kita mo gaano kasama ang mga tao, no? Pati banal na pangalan ng Diyos, hindi na exempt from corruption or from defilement. Even the religious Israelites of old, they profaned the holy name of God. Basahin natin. Ezekiel chapter 36. Mismo bayan ng Diyos, bayang pinili, sila mismo ang nagpabulok, nagpasama, nagpadumi sa banal na pangalan ng Diyos. Ezekiel chapter 36. Look at in verse number 22. Kaya't sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ko ginawa ito dahil sa inyo, o sangbahayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinaroroonan. At aking babanalin ang aking dakilang pangalan na nalapastangan sa mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila. At malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos, pagka ako'y aariing banal sa inyo sa harap ng kanilang mga mata. Yung lapastangan sa English ay profaned. Dinungisan ninyo, dinumihan ninyo. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Kasi ito yung promise ng Panginoon na kahit ng Israel, naging masama, rebelde, ililigtas pa rin sila ng Panginoon. Ngayon, gagawin niya ng Diyos, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa kanyang banal na pangalan. Ipagtatanggol niya pa rin sarili niya. Binaboy ng Israel, pangalan ng Panginoon. Paano binaboy? Dahil sa kanilang paggawa ng kanilang mga kalapastanganan, kasamaan, at kasalanan. Hiniya nila ang Panginoon sa harap ng mga bansa. Pinahiyan nila ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, pagtatanggol ko, lilinisin ko aking pangalan. Hindi dahil sa inyo, kaya ako kayo liligtas. Kaya ako kayo sasagipin mula sa kamay ng iyong mga kaway. Hindi alang-alang sa aking banal na pangalan, masisira yung pangalan ko. Sa mga pinaggagawa niyo. Kung lilipulin ko kayong lahat, masisira ako sa pangako ko. Nangako ko sa inyong amang si Abraham, kay Jacob, kay Isaac. At dapat lipulin ko na kayo kasi ang sasama ninyo. Pero dahil sa ako'y Diyos na nagsasabi ng tapat too na tumutupad sa kanyang tipan, ipagtatanggol ko ang aking banal na pangalan. Kaya ako gagawin yan Huwag niyo isipin, gagawin ko to dahil sa inyo, special kayo. Gagawin ko to dahil sa akin. Hiniyan ninyo ako Nanuhan niyo po? Dinungisan nila Hindi sila sumunod sa Panginoon. Para bang papahiyan nila pa kita nyo, yung aming Panginoon, parang ganun Baka sabihin kasi ng mga bansa, kita nyo yung Panginoon nyo, nangako sa inyo, dadaling kayo doon sa lupa pinangako, pero hindi niya nagawa, kakantsawan pa ang Panginoon. Yun Kaya nga, tayo hong mga nagdadala ng pangalan ng Panginoon, mag-ingat tayo. Sa New Testament, sabi ni Paul, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Let's read that. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Kaya mag-iingat po tayo. Nakakaya. Tayo po'y tagapagdala ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sinasambit natin yan sa ating mga labi, sinasabi natin, pinapahayag ng ating mga bibig, sa isip, dala natin ang pangalan ng Panginoon sa puso, pero huwag natin dudungisan kaya sa Panginoon. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ, what?
depart from iniquity. Ingat tayo. So finally mga kapatid, konting minuto na lang. Nasa na ngayon ang mga tares sa ating panahon? The tares among our rank. Again, from our text, nakita natin that the tares are found among the wheat. Among the wheat. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang sabi ng householder sa kanyang mga servants, let them both grow together. They are together. The wheat and the tares. Go back to Matthew 13. Look, in verse 30. Matthew 13:30. Magkasama sila eh. Kaya sa church, magkasama sila. The tares among our rank. May mga tares sa ating hanay. Sabi ng householder, let both grow together until the harvest. So, nakita natin, both the tares and the wheat are together. Together again. Ang taninoro na rin. Now, there are sovereign gracers, mga kapatid, who would make us believe that the Armenians are saved. Who would make us believe that they are also saved among the tares. That they are saved among the sheep or among the goats. And that they are saved among the children of the wicked one. Hindi pwede gano'n. Ang goat, ang sheep, ang children of the wicked one, children of the wicked one. Ang tares. Hindi pwedeng maging wheat. Ang tares, hindi pwedeng maging sheep. Ang goat. Hindi. Imposible yan. Pero, parang gano'n ang pinalalabas nitong pangatlong grupo eh. Yung gumigit na, itong mga, these so-called sovereign gracers are actually, ito, mabigat na statement to eh, pero hindi ako matitinag dito, so sasabihin ko sa inyo eh, mga kapatid. The so-called sovereign gracers are actually tares among the wheat. They are tares among the wheat. For me, they are not true sovereign gracers. They are defender of the Armenian heretics. They are Armenian Calvinists or Calvinistic Armenians. They have not truly experienced the new birth. They have no root in themselves. The root of the matter is not in them. The doctrines of grace are just head knowledge. Head knowledge lang sa kanila. God's saving grace has not been wrought in their hearts. Again, sabi ni Jesus Christ, they receive the word with joy. They receive the word with joy. You see, there is no rejection of the word. There is no repudiation of the word. They receive the word with joy. But the word is just a mental assent, a mental agreement. And these have no root, meaning the root of the matter is not in them. That word is the doctrines of grace. They receive the doctrines of grace with joy, but having no root. See? Maraming ganyan. Dati, Armenian, nung napakinggan yung doctrines of grace, tuwag, ganda ng doctrine, tinanggap with joy. Pero wala naman sa puso. Hindi tumalab sa puso eh. Walang root. And they believe for a while. There are many churches today, no, who call themselves Sovereign Grace Landmark Baptist Church, but they are apostate Baptists. Dati nagtuturo sila the evils of Arminianism, but now not anymore. Ayaw na nila pag-usapan yan. Ayaw nila pag-usapan, talakayin yung evils of Arminianism. Di lumabas din ang tunay nilang kulay. They were tested and tried and proven false by our strong stand in the doctrines of grace.
Dahil tayo, nanindigan tayo eh. Kaya nga ako nakabuo ng message binigay sa akin ng Panginoon eh, our stand against Arminianism. Kasi gusto ko malaman eh, ano ba talaga tindig ninyo? Ano ba paniniwala nyo sa Arminianism? At anong paniniwala nyo sa mga taong naniniwala sa Arminianism na kung tawagin ay Arminian? Sa iba sila, hindi. Ano ba talaga tindig ninyo? Eh ngayon lang lumabas yan eh. Tagal ko nang tinatanong yan. 2017? Ano? 2007? 2014. I'm sorry. Matagal ko nang inaalam yan, tinatanong yan mga kapatid. Sa mga akala ko, kabaro ko, kapangalan ko. Hindi ko maintindihan ng mga tindig eh. No? Walang sumasagot eh. Ngayon lang naglitawan yan. At nagulat ako sa kanilang mga paniniwala. Kaya nasubukan natin sila. We have proven and tested and tried them by our strong stand in the doctrines of grace. Those who strongly defend the doctrines of grace are now branded by them as heretics. Tayo na ngayon ang heretics. You see? Baliktad na. Katulad din ang ginawa sa salitang Kristiyano, binaliktad na. Sa salitang Baptist, binaliktad na. Ngayon, sa salitang Sovereign Gracers, Landmarks, baliktad na. Sila na ngayon yung tama, tayo ngayon ang mali. Tayong mga naninindigan sa doktrina ng Sovereign Grace. Tayo pa ngayon ang heretics. Itong mga iglesyang ito, they take the name Sovereign Grace Landmark Baptist Church, but they are not the true Sovereign Grace Landmark Baptist Church. They are not true to their name. Pangalan lang. Katulad ngayon, pangalan lang. Kristiyano lang sa pangalan. Katulad ngayon, maraming Baptist lang sa pangalan. The profession of religion among them was a mere name. It's just a name. Katulad din yan ng church sa Sardis, o yung Sardis Church. Let's read. Revelation 3:1. Konti na lang. Please bear with me. Tapusin natin to. Ayoko nang gawing part 2 pa ito eh. Konti na lang, matatapos na tayo. Revelation 3:1. And unto the angel of the church in Sardis write, This thing saith he that hath the 7 spirits of God, and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name. You see? That thou livest, pero, and art dead. This church was not really what it was reputed to be. They had a name to live, but they were dead. There was a form of godliness, but not the power of godliness. They have a name to live, but not a principle of life. It's dead. Pangalan lang, Sovereign Grace, Old Landmark Baptist Church. Pangalan lang, but there is no principle of life. It's dead. The same with churches today. Sinasabi nila, sila ay sovereign gracers in doctrine, pero dinidepensahan naman ng mga Arminian. Sila pa ang Arminian heretic, sila pa ang nagbibigay ng assurance na ang mga Arminian na yan ay saved. Biruin mo yan. Sila pa ang nagbibigay ng Arminian, ng guarantee ng assurance, mga saved yan. Eh, ang tanong, yan bang mga Arminians na yan, pinagtatanggol ba sila? Ha? Pwede bang sabihin ng mga Arminians, mga saved din yung mga sovereign gracer na yan? Yung bumabati ko sa paniniwala nila. You see? Yan. Hindi. They despise the doctrines of grace. They hate the doctrines of grace to their teeth. They gnash their teeth in hatred to the doctrines of grace. They say that the Arminians who believe in another gospel and repudiates the gospel, meaning they reject as untrue, they refuses to accept the doctrines of Christ, they are saved. Can you imagine that? Sinasabi nila sila'y Landmark Baptist. But they fellowship with the Arminians and they exchange pulpits with the Arminian preachers and pastors.
What such hypocrisy? Ako'y nagtataka lang eh. Tatanggap ba sila ng mga Armenian Baptist sa kanilang mga churches? Halimbawa, may Armenian Baptist, no? Magta-transfer sa kanilang churches. Tatanggapin nila? Siguro tatanggapin nila pero i-re-baptize. Okay. Pero paano yung paniniwala? Armenian yun. Ano, hindi na babaguhin yun? So, magsasama na yung Armenian Baptist at Calvinistic Baptist sa isang church nila. So naghalo na yung tares at saka yung wheat. There are tares among the wheat. You cannot deny that teaching. You cannot deny that fact because that is the teaching of our Lord Jesus Christ. There are tares. Let them both grow together. Magkasama sa isang church. At yung church daw yon, Church of Jesus Christ, the pillar and ground of truth. Sama silang magkakantahan, mag-aawitan, magpupuri sa Diyos. Isang Armenian Baptist who despise and reject the doctrines of Jesus Christ at isang Sovereign Gracer na niwala sa doctrines and teachings of Jesus Christ. I cannot imagine na magkasama, magkahalo ang tupa at kambing. Pero nangyayari po yan. So, nasaan yung tinatawag na unity of the faith? Di ba? Till we all come to the unity of the faith. Sabi sa Ephesians chapter 3. Kaya nga tayo nagtuturo ng doktrina ng aral, ng salita ng Diyos, para isa tayo sa paniniwala. Sa kanila, pwede pala yun Magkasama Armenian Baptist at saka Calvinistic Baptist. You see, they have lost their spiritual discernment. They can no longer discern or distinguish the difference between what is right and what is wrong. Or they can no longer distinguish what is right and almost right. Wala na, naging mapurol na ang kanilang discernment. They can no longer distinguish the great difference between a sheep and a goat, a wheat and a tare, a mere professor of faith and a true possessor of faith. They are, sad to say, sinasabi ko ito mga kapatid na mayroong heartache. They are ignorant of Satan's cunning work of sowing tares among the wheat. They are deceived by Satan. Nababasa naman nila ito Ba't di na naintindihan? Alam niyo mga kapatid, kapag ang isang pastor at kanyang church ay wala ng kakayang makapag-discern ng tama at mali, ng tunay at peke, hindi na masabi kung ano ang true at false, hindi na masabi ang genuine at fake, ang saved at hindi saved, ikabod na yan. Ano ibig sabihin ng ikabod? Wala nang kaluwalhatian ng Panginoon dyan. There is no glory. The glory of the Lord has departed sa church na yan. Hindi na sila guided ng Holy Spirit. The Spirit of truth. The Lord has departed from them. God is no longer with them. Hindi na yung God is with us. Hindi na. Kaya nga trabaho in the Old Testament, trabaho ng Levites, ng priest, sa mga Hudyo na ituro ang pagkakaiba. Last verse. Ezekiel chapter 44. Para ma-distinguish what is right and what is wrong, or what is right and almost right. Almost right. Kala mo talaga tupa pero hindi. Kala mo talaga wheat, pero hindi. Ezekiel, last verse. Ito ang trabaho ng mga Old Testament priests. 44 verse 23. And they shall teach my people the difference, between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and the clean. And in controversy, they shall stand in judgment. Ngayon wala na, they are now incompetent to stand as judges.
Because they can no longer discern the difference between what is wrong and what is right, and what is wrong, or what is right and almost right. And they shall judge it according to my judgments, and they shall keep my laws and my statutes in all mine assemblies, and they shall hallow my Sabbaths. Finally, mga kapatid, kaya nga, in our present time, trabaho ng mga pastor yan, na ituro ang pagkakaiba. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo mga kapatid tinuturo ko sa inyo para hindi kayo madaya, hindi kayo malilag, at para hindi rin kayo madaya ng inyong mga sarili. Ano na, para magkaalaman kung ano ba ang totoo sa atin. Ano ba totoo sa atin? Kaya itong mensahe ito talagang very solemn, searching, mapanuri, mapangsaliksik, at mapangsiyasat. Now, sa pagtatapos natin mga kapatid, una, sino may gawa nito? Kaaway. Ang demonyo, ang diablo, Satanas. Siya may gawa niyo. Now, ang gawain ng diablo, ng demonyo, ay isang bagay na hindi natin kayang pigilin yan or pahintuin. Nangyari na, nandiyan na. At ang tanong ko naman, bakit kaya hinayaan ng Panginoon na gawin ng kaawayan? Siyempre, isang siguradong sagot lang may bibigay natin, may purpose ang Panginoon. God has a purpose. Kasi sabi niya sabi ng mga alipin, Panginoon, alisin namin, bunutin namin ito mga damo. Sabi ng Panginoon, wag, hayaan nyo. Let them both grow together. See, pinahintulot, pinayagan, may purpose. Purpose ang Panginoon. Hayaan lang natin. Kasi minsan, baka magkamali rin tayo sa pag-judge ng ating kapwa. Kung sinasabi niyang Christian siya, di hayaan natin. Sige, sabi mo, Christian ka kilalanin kita, kapatid kita. Doon na lang sa finals tayo magkakalaman. Sa ending, sa judgment day. Doon, ise-separate yung tares from the wheat. The sheep from the goats. Panginoon na mag-separate. Kaya lang, di natin mapigilan yan. Kaya hindi tayo katulad ng mga Katoliko noon, pinagpapatay nila yung mga hindi nila kapanalig. Hindi tayo katulad ng INC, gugulpi nila, bubugbugin nila, hindi nila kapanalig. Hindi tayo ganun. Bubunutin. May freedom, sige. May kalayaan kayo. Basta tayo, pangalawa, hindi man natin mapigilan yan, hindi naman natin ma-prevent yan, but we can expose. We can expose. Kaya nga tayo nagtuturo ng ganito At paano natin ma-expose? Patuloy na pangangaral ng salita ng Diyos. Patuloy na pangangaral ng katotohanan. Diyan, mahayag yan. Kaya dito sa church, patuloy tayo magtuturo. Turo. Let us be on our guard. Mahirap din kasi dahil baka makopya mo rin ginagawa ng kapatid mong hindi naman tunay. Nakakahawa kasi yung hypocrisy, nakakahawa yun Hindi po nakakahawa ang kalusugan. Pag malusog ka, makakahawa ka ba? Doon sa taong hindi malusog? Hindi, di ba? Ang nakakahawa ay sakit. Nakakahawa yun. See? Kaya iingat tayo mga kapatid. And then pangatlo, this is a challenge to examine our hearts, to examine ourselves. Examine yourselves whether you are in the faith. Prove yourself. Patunayan mo na ikaw nga ay hinirang ng Diyos, ikaw nga ay anak ng Diyos, ikaw nga ay tupa niya, ikaw nga ay wheat,
Pakita mo, patunayan mo siya yung magagawa. See? And then lastly, God will make His final judgment ultimately in the end. Let God be the judge. Alright? Now, bagamat sinasabi natin na ang mga Armenians ay hindi saved, pero sino? Ay hindi ko naman pwedeng sabi, yan. Basta sa akin, may doubt ako. But in the end, Panginoon na bahala na maghusga sa kanila. Anyway, sabi naman ng Panginoon, you shall know them by their fruits. At yung fruit naman nila ang magpapatotoo at magpapatunay that they do not belong to Jesus Christ. That they not a part of His kingdom. Meron naman tayong Bible para mag-judge. Importante, turo lang tayo, turo. At sa pagtuturo natin, sana nga maliwanagan sila. Isang example makita natin mga kapatid na talagang may tares among the wheat. Yung kauna-unahang church na itinayo ni Jesus Christ, hindi na exempted na makurap. May napasamang Judas, not paid. Diba si Judas? Anak ng Diablo yun. Pero naging miyembro siya ng church ng Panginoon. Yun yung sinasabi ng Panginoon, may tares among the wheat. So, kauna-unahang church ng Panginoon, hindi na-exempt. Di ba? Yan ang magandang example makita natin. Classic example. Ayan, bakit hinayaan ng Panginoon si Judas? May papel siyang gagampanan para matupad ang hula. Yun lang. Pero hindi saved si Judas. Hindi ko mo siya ay member ng church, hindi ko mo siya ay apostle, saved na siya. See? Tinawag siyang son of perdition. Sabi ng Panginoon sa kanya, isa sa inyo ay Diablo. Tinawag ng Panginoon Diablo si Judas See? Kaya sa mga churches ng Panginoon, sad to say, talagang may tares among them. Kaya itong mensahe ito, naway gamitin ng Panginoon para suriin natin ating mga sarili. Malaman natin kung anong totoo sa atin at kung kawan sana tayo ng Panginoon. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na banal, tatas-tasan sa lahat, salamat sa iyong mga salita, salamat sa iyong mga aral, salamat sa gabay ng Banal na Espiritu. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na kaawaan niyo kami, makita namin ang tunay na kalalagayan namin sa salamin ng iyong mga salita. Malaman namin, Panginoon Diyos, kung ano ba talaga ang tunay sa amin at kung ano hindi. Magabagin niyo kami, Panginoon. Maawa kayo sa amin. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Naway naging maliwanag sa lahat ng mga nakinig. Ang mensahe ito, Diyos, makatulong nawa sa kanila para malaman nila ang tama, ang katotohanan, at maliwanagan at madala sila sa tama. Bless niyo po ang message, Panginoon Diyos. Talagang sa mundo ito, aktibong diablo, kaaway. Marami na siyang niloko at patuloy na niloloko, dinadaya. At huwag sana mapabilang kami at ang mga iglesia na nagmamahal at naninindigan sa katotohanan. Reserve niyo kami lahat, Panginoon. Maawa kayo sa pamilya namin, pinagpipray namin salvation nila. Tulungan niyo sila makatakas mula sa pagkagihan kay Satanas, makawala sa pagkaalipin sa kasalanan at sa mga maling paniniwala o aral. Kasangkapanin niyo kami, Panginoon Diyos. May turo sa kanilang tama ang katotohanan upang sila'y makalaya. Patawarin niyo sila sa kanilang mga kasalanan. Iligtas niyo sila mula sa kanilang mga kasalanan. Bigay sana sila ng kaliwanagan. Pagpalain niyo po ang church na ito, Panginoon. Patuloy kami turuan pa, marami pa kami hindi na lalaman, na unawaan. Pahayagan niyo pa kami, Panginoon Diyos, at
kasabay niyan ang pagtama ninyo sa mga mali namin, pagtuwid sa aming mga kalikuan, upang kami po'y mamuhay sa kasakdalan, sa katwiran, sa kabanalan. Kalugdan niyo pang magligtas pa ng mga kaluluwa sa lugar na ito. At mapabilang sa tunay na iglesia ng Panginoon Jesus, makasama namin makabalikat sa gawain ng paglilingkod. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon Jesus, sapagkat alam po namin nalalapit na ang kanyang pagbabalik at ang panahon ay maiksi na lamang. Unti-unti na nauubos ang oras. Kaya panalangin namin, Panginoon Diyos, na ilusin niyo kami lahat. Awayan niyo po ang aming sambahayan, pamilya, mahal sa buhay. At tubayin niyo po kami, ingatan, sa mga kamay niyo, lagi namin hinabilin ang aming mga sariling buhay. Maawa kay lagi sa aming Panginoon Diyos, makasumpong pa rin kami ng pabor at biyaya sa iyong paningin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Yesu Kristo, ito po aming dalangin. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang tanghali po sa inyong lahat. Opo muna ho pala. Announcement, mga kapatid. December 12, huwag niyong kalilimutan. Bible Conference na gaganapin sa Gumaka, Quezon. Sama niyo sa prayer at yung mga pangangailangan kasi so shoulderin natin mga kapatid yung expenses ng mga pastor na inibitahan from the Armenian side para makadalo sila. Kaya pag-pray po natin mga inibitahang mga Armenian pastors and preachers, naway loobin ng Panginoon makadating sila, makapunta sila. Shoulder natin pamasahin nila para makapunta sila. Okay? At siyempre, yung handaan, sama natin sa prayer yan. And then, December 16, ang Precious Seed Baptist Church ay nag-imbita sa kanilang fellowship. Kaya kung may time kayo mga kapatid, wala naman kayong importanteng lakad, join us and have fellowship with us sa December 16. Sabado po yon, Sabado. So yun ang date, no? 12 and 16. So paghandaan po natin yan at pag-pray po natin mga kapatid. Okay, so yan lamang po at God bless us. Thank you.